issue ng controversial na issue ng droga ng sa droga. ng marijuana sa Senado. Pero bago yun, pasidahan natin ito kung humba. Ano ba itong humba na to? Kaya no, yung nag-aaway sila sa humba sa dahig. Oo nga eh. Pinagsimulan kasi isang vlogger na nakaaway to niya, kaaway ni former spokesperson Harry Roque. Na nagbigay ng humba kasi birthday ng isa pang kaibigan nila na umattend. Nagpadala ng humba. Unfortunately, nakita niya na kumakain ng humba niya si dating spokes Roque. Ginawa niya shinout out niya na bakit kumakain ng humba niya at napakalakas na kumain ng humba. So nung nagkita-kita ulit sila, nagtipo-tipong sila sa dahig. Sa harapan ng ICC kung saan nakakulong si Pangulong former President Rodrigo Duterte. Napag-usapan, nagkaroon pa ng shouting match dahil lang sa humba na yan. Kasi galing Pilipinas yun, dito pa niluto yun eh. Dahil sa ibang bansa po, hindi po kayo makakabili ng pata ng baboy. Hindi ko alam basta discard yan kahit saan pong supermarket kayo kung sa masa, Japan, Europe, hindi kayo makakabili ako makabili man kayo ng baboy nga walang balat eh. At sabi pa ni dating former president and dating spokesperson Harry Roque, babayaran niya ng times 10 yung halaga nung humbang kinain niya. Pero ang hirap kasi syempre yung naglalaway ka na, naka-mindset ka na, nakakain ka ng humba, and then may ibang kumain, di ba nakakasama ang loob yun. Yun lang, it shows yung yung pettiness ng nung sitwasyon nila ron, pati ba naman pagkain humba, pag-aawayan nyo pa. So, ang humba kasi parang adobo lang yan eh. Ang kaibahan lang nito, merong pineapple. Parang paksiw na pata. Oo, parang siyang adobo na merong dagdag na ingredients na hindi mo makikita sa adobo. Anyway, eto, balikan natin tong issue ng marijuana. Nung August 12, bigla pumutok tong issue to eh kasi yung guards sa Senate nag-report na meron siyang naamoy na amoy marijuana daw. Isang banyo na malapit sa opisina ni Senator Robin Padilla. Yun nga nung inimbestigahan, isa lang ang nung time na yon tanging si Nadia Montenegro lang na political affairs officer ni Senator Robin Padilla ang nakita sa lugar. Actually, sabi nung nakaamoy na Senate staff, pangalawang beses niya nang nakaamoy na merong amoy marijuana na nanggaling sa CR. So yung pangalawang beses niyang nakaamoy ng amoy marijuana doon nga sa CR ay nagpatawag na siya ng gwardiya at yun binuksan nila na si Nadia Montenegro nga ang nandoon sa loob ng CR. Siyempre, todo tanggi si Nadia Montenegro, vape lang daw, vape. Oo, vape lang daw 'yon na grape flavored. Ang layo po ng amoy ng grapes doon sa marijuana. At sa totoo lang po, may mga nakakausap po ako nung nagtanong ko tungkol dito, meron pong marijuana flavored na vape. Actually, meron talaga kasi hinuhuli nga yan ng kasi illegal yan yung hindi flavored, marijuana talaga. Marijuana yung juice na ginagamit marijuana sa vape. Marijuana oil yung marijuana oil. At malayo po ang amoy ng marijuana sa grapes. Para pagdudahan na yan. Pero dito ang isang issue dito yung yung kaipokritohan ng opisina kung totoo man to o hindi kasi 'di ba si Senator Robin Padilla ay identified siya sa 'di ba sa DDS block. So sila nila Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo at itong DDS block na to, sila yung 'di ba identify sila sa drug war. At sila yung humihingi ng drug test para kay Pangulong Bongbong Marcos, ha? Tapos mga hair follicle test yan, mga ganung mga demand nila eh. Tapos yung staff nyo kayo mismo mahuhulihan o masususpetsahan na gumagamit ng illegal na droga, parang yun nga yung there's too much hypocrisy sa sa kampanya na advocacy nyo anti-drug, 'di ba? In fact, kaya nakakulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa dahig dahil sa kaso na yan, sa drug war campaign niya na
maraming pinapatay na tao na hinihinalang involved sa drug trade mula sa user at pusher. Tapos ma-identify kayo na yung opisina nyo na Tapos, political officer pa na gumagamit ng illegal na droga sa loob ng opisina ng Senado. Tapos nung kaputukan nito, no, syempre andyan na yung mga panawagan, no, ng mga senador na imbestigahan at mag-ibalik yung mandatory drug testing, random drug testing sa lahat ng empleyado at opisyal ng Senado. Kaya lang bago po ipatawag tong nag-resign na po si Nadia Montenegro. So hindi po siya papasok doon sa hindi na siya empleyado eh. Oo. So hindi siya makasama sa drug testing. Hindi na siya pwedeng i-compel. 'Di ba? Sana bago pinag-resign, bago tinanggap resignation, pinag-drug test muna para sige. Total sabi niya naapektuhan yung kanyang mental health, yung mga anak niya. Para patnayan mo, di sana nagpa-drug test ka para ayan 'di ba? Yeah. Even nga voluntary total, 'di ba, yung sinabi nga niya panawagan ni Senator Tito Soto, ibalik yung mandatory at voluntary drug test. Kasi dati nang ginagawa to ng Senado na yung voluntary at random mandatory drug test. Baka in-anticipate niya na magkapa-drug test yung sa Senado kaya bigla hindi, sorry lang baka lang sabi ko baka hindi po bigla po nag-resign. Sana para talagang malinaw at maklaro ang kanyang pangalan, maklaro ang kanyang pangalan, sana nagpa-drug test na po siya. Mm-hmm. Kasi yung kanyang boss na si Senator Robin Padilla ay aktibong nananawagan para sa drug testing ng Pangulong Bongbong Marcos. At hindi pa naman huli na si Nadia Montenegro sa kanyang sa pagpapa-drug test kasi pwede niya pang gawin yan voluntarily Oo. kahit hindi na siya empleyado Tapos isa na namang ironic move at puno ng kaipokritohan, diba? Nagpalabas ng nagpanukala si Senator Robin Padilla ng Senate bill ng drug free, yung kanyang Drug Free Government Act kung saan hinihingi niya na mandatory drug test sa lahat ng government officials. Annual kasama ang pangulo. Dapat pati empleyado at unahin niya yung staff niya kasi pinagbintangan po yung staff niya may report Pati siya. Pati siya Mauna na siya yung act of good faith. Total meron na kahit wala itong batas na to, kahit wala itong kanyang proposed bill na hindi pa to napapa-aprobahan o napipirmahan bilang batas, meron na pong existing policy ang Senado ng voluntary at mandatory drug test. So, pwede niya nang gawin kung gusto niya. Kita mo, nag-file siya ng bill na gano'n pero ang target naman si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit ayaw niya targetin yung kanyang staff? Tapi nagbibintangan at may report ang security ng Senate. Unahin niya sana yon para, malinaw, wala pong ginawang masama yung aking staff na apektuhan lang dahil ang kanyang mental health at kanyang pamilya kaya po nag-resign. Hanggat hindi po pinapadrag test yan, hindi po matitigil yung issue na yan laban kay Nadia Montenegro. At ito pa, nakalkal tuloy. Si Nadia Montenegro pala ay political affairs officer ni Senator Padilla. Salary grade 24. Kulang-kulang po 100,000 monthly ang sweldo niyan. Mahigit. Pati, isasama mo pati mga benefits mga benefits. 100,000 yan mahigit po 100,000 yan, pati mga benepisyo. Tanong po, ano daw po ba ang kwalifikasyon ni Nadia Montenegro para maging political affairs officer? Ano ba ang background nito? Bukod doon, tsaka yun nga, balikan natin yung kung talagang merong good faith itong paano kalang batas na to ni Senator Robin Padilla. Sundan niya yung ginawa nila senators Big Subiri and Rafi Tulfo na nagpa-voluntary drug test sa Senado kahapon. At patawag yan si Nadia Montenegro. Pati siya. Ay tahimik siya sa drug test pero sa drug test niya, tahimik si Robin Padilla diyan Pinipilit yan pag si Pangulong Bongbong Marcos. Noong 2016 po, dahil ini-issue na nga yan drug testing na yan. Noong 2016 po, tumakbo si Pangulong Bongbong Marcos as Vice President,
naghamon po siya ng drug test at siya mismo ay nagpa-drug test sa St. Luke's yata ay nakuha kong record doon eh. Negative po yun at inayunan po yun ng PNP. Etong na naman 2022, tumakbo siya. Naghamon na naman siya ng drug test, wala na naman pumatol. Siya mismo nagpa-drug test, negative po. Balikan po natin no, yung issue na yan. Ang pagkakaalam ko po, no, si Pangulong Bongbong Marcos ay iisa lang ang kidney. Mhm. Dahil dinonate niya ang isa sa kanyang tatay, ni si Pangulong nasirang Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kung isa lang po ang kidney ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi na po makakapagdroga yan. Mamamatay po yan. Mhm. At saka yung kung gusto mo manawagan kang sincero ka sa panawagan mo ng drug test, o kung gusto mo ng isa talagang drug-free community, drug-free country, yung opisina mo, yung iyong political officer ay suspected of sniffing marijuana sa loob ng opisina mo. So, simulan mo sa opisina mo at sa sarili mo na magpa-drug test ka. Hindi yung magpapanukalang batas ka ng drug test, mandatory drug test, pero ang target mo Pero ang target sa po, tao pa rin. yung target po, yung pa rin, si Pangulong Mas Bongbong mag-umpisa Marcos pa sa'yo rin. kasi merong kasong na i-file na sa opisina mo. Hindi man sa'yo, pero sa staff mo. Merong formal report, merong witness, although hindi pa napapatunayan yan, pero merong active investigation sa opisina mo na may gumagamit diyan ng droga. So it's yung sinseridad ng panawagan ng advokasya ng drug-free community, dapat magsimula sa iyo kasi yung opisina mo mismo ang suspect, ang merong suspicion na may gumagamit. Yun yung doon may nahuli, di ba? So para i-clear natin no yung issue, yung duda ng mga tao, magpa-drug test ka na at isama mo yung buong opisina niya. buong opisina mo, lalo pa yung kaka-resign mo lang na ba't pinayagan mo mag-resign na hindi nalinaw yung na hindi na nalinaw ang issue. Ang dali-dali na magpa-drug test. Nagawa nga ni Senator Subiri at kita mo, tapos yung kanang panukalang batas hair follicle test na naman. Ayaw na talagang tingin nyo sabi ko nga, di ba, noon pa naghahamon ng drug testing si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Walang tumatanggap. Ngayon gusto yung diktahan. Nakaupo na presidente, didiktahan mo ng paano. Bakit po nung si Pangulong Duterte nung hinahamon na magpa-drug test ng mga sabi ni dating spokesperson Harry Roque, hindi pwedeng didiktahan niya, presidente yan. O ba't ngayon didiktahan niya yung Pangulong si Pangulong Marcos? Tsaka yung kanila suspicion, yung spekulasyon, ito merong tamang hinala. Sabi nga pag tamang hinala, ikaw nagdodroga. Oo. Ito kasi merong active investigation. Kasi merong report di ba? Kaya nga. Hindi lang suspicion to Meron siyang merong active investigation na ongoing. Merong formal report na isinagawa ang Senate Sergeant at Arms Office na ipinadala yung kopya sa opisina mo sa opisina ng Senate President. So it also it boils to Senate President Jesus Cordero. Ano gagawin niya? Ayun yung niya proposed sa bill niya, voluntaryong testing para sa mga kandidato bago halalan. Ginawa po yan ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2016 nung tumakbo siya as Vice President. Ginawa na naman yan nung tumakbo siyang presidente noong 2022. Ikaw ba, Senator Padilla, ikaw ang propose ito. Nung tumakbo ka sa Senado, nagpa-drug test ka ba? Di ba? O eto ngayon, mayroong ang mayroong report sa Senado, yung Senate Security, involved ang staff mo, baka contaminated syempre yung buong opisina mo. Ipa-drug test mo lahat yan, pati ikaw. Bago ka mag-propose ng ganitong bill. Tsaka yung staff na involved, hindi low-level staff high-level staff political affairs officer to. Ito yung, kumbaga, di ba? Strategist niya, di ba? Yun yung isa sa mga think tank niya to, isa sa mga,
confident, diba? Oo, yung position yun, niya yung tamang term. Yung confidante mo doon sa sa loob ng ng opisina mo. Ito yung lagi mong kadiskusyon tungkol sa mga estratehiya at mga paano ipatakbuhin ang iyong opisina. Very sensitive yung position na yun diba? Tapos yung pala suspected na marijuana user. Di magpa-practice kayo pare-pareho. Hindi yung pupost ka, Senator Padilla, ng tao ng drug testing, hair follicle at urine para sa lahat ng halal at tinalagang opisyal ng gobyerno and para sa mga kandidato bago maghalalan, pero ikaw hindi mo ginagawa to. Total, bukang bibig naman nila yung diba? Bukang bibig nila yung sasagutin namin yan sa tamang venue. Ang tamang venue po ay magpa-drug test kayo. At ito ang tamang panahon dahil nagkaroon ng issue ng marijuana use doon sa opisina mo. Kasi nagawa na nga ng diba? At yun nga, merong existing policy ang Senado ng random and voluntary drug testing. Kaya nga ginawa na ni Senator Subiri at saka ni Senator Tulfo di pwede mo rin gawin anytime, but di mo dapat. Andali nito Di ba? Punta ka sa isang ospital na nag-o-offer ng drug testing, di ba? Or kaya third party para mas transparent, mas kapanipaniwala yung resulta. Recognize ng PNP kasi yun ba kay Pangulong Bongbong Marcos nung drug test siya, alam ko St. Luke's yun tinangkat ng PNP yun. Bakit ito ang dali naman. Hindi usap ito magkano yung halaga ng drug testing kasi senador ka naman di ba? Tsaka may budget sigurado ang Senado kasi meron siyang policy ganyan diba? So sabihin anytime pag nagawa ang Senado ng drug testing, meron siyang budget allocation for that purpose. Ano ang pumipigil kay Senator Padilla na ipa-drug test niya lahat ng kanyang staff at pati siya? At ano rin ang pumipigil kay diba kay Senator Chis Escudero na gawing mag-utos ng mandatory kasi 'di ba yun ang una nagpanukala si na ibalik yung policy na yun si Senator Tito Soto at si Senator Tito Lacson si Senator Panfilo Lacson na buhayin yung mandatory drug testing sa Senate offices Ang katwiran lang ni Senator Chis Escudero, meron naman daw kailang na ipatigil nila nung naghalalan. Tapos yung halalan tapos rin ang Wala nang hindi ko maintindihan bakit wala nang dahilan para i-suspend yung yung implementasyon to Kung dahil naghalalan tapos nahalalan, nagbukas na ang 20th Congress, ano pa ang iniintay? Tsaka meron naman sila clinic di ba? Ang Senado pwedeng yung clinic nila, pwedeng yun ang makipag-coordinate Tsaka merong existing policy. Sabihin, meron kayong existing infrastructure for that drug testing. Meron kayong protocol na existing na nagawa nga ng 2 senador Sabihin, kaya yung agad to. Operationalize mo lang Nagpa-drug test. Bakit Bakit napakasimple pa, uulitin ko. Ang nahuli, ang pinagsuspetsahan na gumamit ng marijuana ay isa pong high-level staff ni Senator Padilla. So, para po i-clear natin yung pangalan ni Nadia Montenegro at ng buong opisina, ipa-drug test po dapat, isubmit ni Senator Padilla ang buong opisina niya sa drug testing. At saka yung para maklear na lang yung pangalan ng buong Senado. Lalo pabaho ang Senado ngayon bilang institusyon lalo ka nawalan ng tiwala na hindi na nga nagugustuhan ng mamamayan yung ginawang sa impeachment. Ito. Diba? Ito bagong pasok 54 staff members ni Senator Raffy Tulfo ang nag-undergo sa drug testing at kung sakali may magpositibo ay nangako si Senator Raffy na tatanggalin niya ito sa serbisyo at handa umano siyang mag-resign kung siya man ay magpositibo. Diba? Kung nagawa ni Senator Raffy Tulfo sa opisina niya, 54 staff members nagawa niya, kayang ipagawa na ipatupad niya ng buong Senado
Kailangan lang niyan yung Senate President natin i-operationalize niya yung existing policy nila on drug testing. 'Di ba? I-implement niya lang. Pero Diba? ako sa akin nga I won't settle for anything less. Ipa-drug test, isabit ni Senator Robin Padilla ang buong opisina niya sa drug testing kasama Kasama siya, si Nadia. si Nadia Montenegro. As hair follicle dapat kasi yun ang panakalan niya eh. Total, ang hinihingi mo, hair follicle test. O di, Hair di follicle. magsimula sa inyo. Oo, tsaka kasi yung hair follicle, hanggang 3 months yan magstay yung dyan eh, yung residue ng droga sa buhok. O, di ba? Total, yun ang proposal mo eh. Lead by example. Mauna ka na. Mauna na ang buong opisina mo. Kasi baka contaminated yan eh, 'di ba? Kung totoo meron doon, kung totoo, bawa lang po, hanbawa magpositibo si Nadia Montenegro kung isasabi to sa drug testing, baka meron pa rin pong iba. So i-clear natin yung air, no? Let's clear the air. Para wala na pong pagdududa, isubmit natin lahat 'yan sa drug testing kasama si Nadia Montenegro. Yun nga, merong eerie silence sa drug testing call ang opisina ni Senator Robin Padilla, pati yung opisina ni Senate President Chis Escudero. Parang ayaw na lang Ang nangyayari ngayon individual initiatives ng individual senators, hindi Senate-wide. Diba? Samantalang as a leader, as a Senate President, isang senador mo, staff ng senador mo, High level. At ang report is merong gumagamit ng droga sa loob ng Senate building. Sabi binabasas na diba, yung opisina mo, institusyon. Binastos ang institusyon. Sabi nga ni Senator Lacson, nakakahiya ang Senado. Nagkakalat. Oo, diba? Nagkakalat na sa impeachment decision na ginawa nyo. Tapos meron pa ngayong issue na yan na drug use sa isang senador na ang supposedly advocacy is anti-drug. Diba? Anyway. There's too much hypocrisy. Ayan ito si Robin Padilla, galing pa, itinanggi ng opisina ni Senator Robin Padilla na gimmick o theatrics ang paghahain niya ng Senate Bill number 1200 o ang Drug-Free Government Bill. Sila yung panukala kasi niya, inuobliga ang mga opisyal ng gobyerno na ilalim sa tao ng mandatory drug testing. Sabi niya, apart from being gimmick, this measure is a practical step to protect and most of all yung public trust, no? Sabi nung staff niya na si Attorney Rudolph Pilipurado. Yun naman pala eh. Di unahin mo lang yung testing ng buong opisina mo. Tapos ngayon na. Kasi kung hihintayin niya kung hihintayin pa nila mapatupad yung batas na yan, maisa batas yan, yung paano ka lang batas na yan, ang gagawin lang they will stay clean hanggang ongoing yan, di ba? So pag dumating na mapasa, yung drug test tapos na. Meron nga Senate rules di ba na kailangan lang implement lang ulit. Implement lang ulit kasi tapos na eleksyon eh. Re-implement lang.